Hey everyone, welcome back to your daily dose of chaos. And for today's vlog, I just came from graduation, and since it's already 12 a.m. and there are no buses anymore, we decided to book a Grab. Now, we're on our way to the Pertas terminal in Pasay to wait for our bus going to La Union. So come with us as we show you how we spent our Holy Week in La Union. Yes, I'm so excited. We booked our tickets a month in advance since it's Holy Week, so we didn't want to line up or wait. We arrived early expecting a big crowd, but it wasn't that busy. Probably because it's still April 1 and also super early at that time. We just grabbed something to eat while waiting, and then the bus arrived at exactly 4:30 a.m. and left around 5 a.m. Has a toilet and also makes stopovers along the way. We mostly slept during the trip since we came straight from graduation and didn't get any rest, and I was also feeling so sick at that time. We arrived almost 12 p.m. We were actually expecting to arrive about 2 hours earlier, but since the bus made a lot of stops along the way, it took us longer to get there. So dito kami nag-drop off sa Umi, and malapit na lang yan sa hotel namin, which is this Crisante Hostel ba? Or hotel. I'm not feeling so good at that time. Really am so sick. Kita nyo naman sa mata ko. So, balis ako ng bahay nang walang makeup kasi I don't want to feel uncomfortable during sa bus. So, yeah, I've decided to do my get ready with me here sa Kabsat na lang kasi we came right after namin mag-arrive sa hotel. Iniwan lang namin yung gamit namin kasi bawal pa kami mag-check-in 1:30 pa and 12 pa lang that time. So, sabi ko, kain muna kami. We have plans. We planned this a month ago. We have lists of everything to do and where to go, what to eat, and everything in between. Actually, lahat ng orders namin nakalista na rin yan kasi ayokong magtagal, and I really want everything to be organized. That's why. And wake up ko dyan, pero right after ko dyan, naligo din ako. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. And sobrang init. Like, sobrang init. And hindi comfy yung buhok ko kasi nga galing akong graduation, so meron pa siyang spray net and everything. So tagal ko nag-aayos. Gutom na yung kasama ko kasi mag-aalauna na rin yung time na yan. Parang isip niya, gusto niya nang kumain. Pero kailangan ko picturean ng lahat ng nandito kasi I really want to capture everything, but I forgot my mic. That's why I'm doing voiceover. Sobrang importante pero naiwan ko pa rin. And that's our food. I forgot, but he really loves that chicken so much. Like, sabi niya, yan na daw yung natikman niyang pinakamasarap na honey chicken. Basta sa buong mundo. Ewan ko, for me, since I am not feeling well, my taste buds aren't that good. So, medyo wala akong gano'ng kumain. But, masarap siya. May sipon kasi ako and ubo at that time. So, hindi ko talagang malasahan at all yung full extent ng lasa niya. Kaya medyo nainis ako. Pero masarap naman siya. I don't want to be sad about it. I just want to enjoy everything despite of the circumstances. Yes. Ito kasing kasama ko, hindi talaga siya makain ng mga iba-ibang mga pagkain. So, I really want him to try everything, even if I know na hindi niya magugustuhan. Sobrang nakakatawa yun lagi. And tinatawanan siya lagi ng family ko. Kasi, lagi ko siyang pinapatikim kahit ayaw niya. Kasi, sayang, di ba? Minsan na namubuhay. Di mo pa matikman lahat. Pangit man yung lasa or hindi. Well, actually, kahit ako, if mapatikiman mo ako ng ayokong tikman, may inis din ako. Pero kasi, wala eh. Ang saya niya lang pag-trip. On a serious note, I'm really not feeling good at the time. Sobrang overthink na ako na baka kasi magkakaroon ako, gumraduate ako ng bahing. Actually, guys, wala akong video noon kasi nga hindi okay yung pakiramdam ko, and actually sobrang di ko rin alam kung ano nang nangyayari, na autopilot na lang ako kasi hindi talaga maganda yung pakiramdam ko at all. Hindi ko alam kasi sunod-sunod din talaga yung gala ko, yung alis namin and everything, yung asikaso and stuff.
Ang dami. Siguro yung katawan ko nagrereklamo na siya. Pero kasi ako kahit ganon, sobrang sama ng pakiramdam ko basta gala. Wala, hindi ko siya iindahin. And nakikita nyo naman, sobrang ano ng mukha ko. Kaya nag-makeup din talaga ako para hindi siya super halata. Pero yung boses ko guys, wala talaga akong boses at the time. Kaya, ang dami ko rin medyo, marami rin ako naiwan. Conditioner. And yung buhok ko, hindi ko na siya naliguan. So, sobrang naiinis ako kasi wala akong picture. Hindi ako nakapag-picture. And yung oras, hindi namin na-expect ng maayos kasi nga, ayun. And actually, sobrang pagod ko. So, kahit baga kami dumating, hindi plano na talaga namin dumalatsa ng hotel kasi nga, kailangan kong magpahinga. So, sakto lang din na late na rin kami dumating para yung katawan ko medyo nakapahinga-pahinga pa rin siya kahit papaano. Kasi grabe, kung marinig nyo ko niyan, sobrang, siguro kaya hindi ko lang talaga nararamdaman na masama yung pakiramdam ko kasi nga, nasa galaan ako and alam niyo yun, I am really trying my best to talk to myself and sinasabihan ko talaga siyang maging okay ka. Hindi pwede masayang tong bayad dito and everything. I really want this. I want this so bad. So I have to enjoy despite of everything that is happening. Kung sino man nag-evil eye sa akin grabe yung evil eye nyo. Tamang-tama talaga. Pero anyways, medyo napagod ko rin talaga kasi yung sarili ko this past days. That's why, hindi rin ako actually, hindi ko rin talaga planong mag-vlog sobra-sobra. I just want to capture everything. That's why I'm doing this voiceover. I am not feeling bad that I forgot to take bring my mic kasi nga, hindi rin ako talaga focus on my vlog shit kasi nga gusto kong i-enjoy yung moment. I just want to capture, not to vlog the entire thing. To be honest, yung mga plans namin medyo na binago ko siya, hindi na bago, binago ko talaga para hindi ako sobrang mapagod kasi masayang naman to kung mas lumala yung sakit ko and masayang din to kung ipipilit ko kung hindi ko naman kaya. So kung hanggang saan lang yung kaya ng katawan ko, yun lang muna yung ginawa namin. Medyo masakit na pero hindi ko na siya dinamdam. The fact that we're here is something to be happy about. So sabi ko okay na to, hindi ako matutuwa kung mas lalala pa yung nararamdaman ko. So, yeah, we just go with the flow. So, kung ano yung plano namin, sige, nandun lang siya, naka-stay lang siya dun. Pero most of it, medyo nabago talaga yung plans namin. And this is both our first time commuting sa ganong kalayo. Actually, nakapunta na ako ng Ilocos, but there is someone na nagayos ng tour namin, which is our school. So, this is my first ever time na aalis ng bahay ng mag-isa lang. And yung utak ko lang din yung gagamitin. Kasi itong kasama ko, wala rin naman siyang gaano alam sa commute and everything in between. We just improvise talaga. DIY, kung DIY as in. Sanay din naman kasi talaga ako mag-travel. Somehow, pag-visita iglesia, pag-tour kami Palawan, Iloilo, Bacolod, Ilocos. Yung Ilocos namin, ganito rin yun parang mas malayo pa, as in, mas malayo pa ata yun. Kasi dito, so, sanay ako. It's just that, hindi ako sanay kung paano kung gagawin lahat on my own and iisipin lahat on my own. Medyo mahirap pala talaga siya, no? Mahirap talaga siya kapag gagawin mo. Madaling magplano, yes. Ang daming plans, and ang dami naming places na gustong puntahan, but pagka dating namin dun sa place na yun, hindi siya masarap. Ang dami. Yung iba hindi ko na na-capture, hindi na namin na-vlog, hindi na namin na-picture, pero hindi ako natuwa sa lasa, ganon. And meron doon na hindi na namin talaga pinuntahan kasi, okay, yung mga tinda nila or pagkain nila dun is something that we can eat here in our home or whatsoever. Sabi ko, okay, punta tayo dito. Ito, wala to sa listahan, pero sige, puntahan natin. Yung mga gano'n, ang dami namin napuntahan na hindi kasama sa list, but we're glad that we tried at least. Kasi mas better pa yun. One na vlogger.
Charot. Basta yung mga nag-vlog lang ng ganito, hindi kinakaya ng memory card ko. So, I thought of, at that time, I'm thinking of buying another SD card. Kasi nga, alam nyo tong araw na to, puno na siya. Yes, puno na siya. For this day, puno na siya. And I have to delete some of the videos that hindi ko pa na-edit. Kasi nga, the past days, my schedule. So, hindi ko masingit yung pag-edit kasi parang hindi ko alam kung paano o aayusin yung time ko. Kaya naman, nakapag-video naman ako with the help of my iPad and my phone. That's why I brought my iPad with me. So that if ever I'll need storage, I can just transfer my videos from my SD card to my iPad, and then dapat ako mag-open ng camera, I'll open my phone. And now that I'm editing this, wala naman din akong gagawin actually. Pero kasi puno na lahat ng storage ko. Dami ko pang ganap na gusto kong i-record since I only have a few days left here in the Philippines. So I really want to capture everything and enjoy everything with cam. Kasi gusto kong pinapanood talaga lahat ng ganap ko sa buhay. And ang saya lang panoorin. I'm not doing this for anyone or anything. Doing this for myself because I want to watch this after a year, 2 years, or more than that. Next is this crepe and turon with ice creams. I really love this crepe. I think that's Nutella crepe mango ice cream whatever. I forgot, but yeah, I really love that. I love that. Isipin nyo, may ubo na, may sipon, masama pakiramdam kumain ng ice cream at matamis. Sino ba naman ang gagaling, di ba? Pero alam nyo, ang galing ni Lord kasi throughout the entire trip, hindi kami nahirapan ng sobra. Although, yes, may struggle because of my sipon and ubo and sama ng pakiramdam. But other than that, hindi ko naman siya super duper naramdaman or dinamdam. I guess, hindi ko siya siguro naramdaman kasi nga super excited ako and sobrang saya ko at that time kahit na hindi namin alam kung ano yung mga pinaggagawa namin, yung mga place, yung mga pinagsakay namin. Sige, go lang, lakad dito, sakay doon, ganyan, ang daming ganap and whatsoever, ang dami namin napuntahan na, alam niyo, nilakad namin doon na ang layo, pero pwede mo palang lakad na mas malapit pa pala sa hotel namin. Kasi yun. And yung unang dating namin dito, ang plano is wag magpainit. Pero, oh my God, if you think about the heat and everything, the sun and everything, you won't enjoy kung ano yung pinunta nyo dito. So, kapag punta kayo dito, huwag kayo matakot sa araw kasi sana i-prepare nyo na yung sarili nyo na masunog. Kasi, yun talaga yung place. Kasi, beach to and wala namang beach na malamig. Bahala na, alam ko mapagalitan ako ng nanay ko at ang lola ko kasi nangangitim na naman ako. Pero, I don't care. Once a year lang to mangyari and I won't risk it just because ayokong mangitim. Na which is maitim naman na talaga ako. Alam nyo, kapag usual tour namin sa school, like Palawan, Iloilo, Bacolod, Ilocos, guys, hindi talaga ako nagpapayang. I really love to enjoy the entire place and the entire moment. Nang hindi nabobother sa kulay ko and sa kung paano kahaway yung payong, yung hangin, yung kasama nyo sa ganitong lakaran, wala talagang payang-payang, wala kaming pakialam but to enjoy without anything else. Kasi minsan ka lang pumunta sa ganitong lugar, sa ganitong experience, sulitin mo na, enjoyin mo na. Ganon talaga. Alam nyo guys, yung mga classmates namin, friends namin, talagang tawang-tawa sila lagi sa amin kasi after namin mag-island hopping and everything, sunog kami. Sunog talaga. But that's the payoff of us enjoying everything. Well, you can enjoy everything naman. Depends on paano ka mag-enjoy or whatever. But ako, ganito lang talaga. So, iba-iba tayo. You may not agree with me, but what matters the most is nag-enjoy ako. Hindi naman ako super duper nagpa-araw kasi hindi naman ako nakaligo kasi nga nagkaroon. Hindi ko rin na-enjoy yung dagat dito. Pero the place itself, it's something talaga. I really love this place. I would go back here. I don't know. There's something about this place that I feel like sobrang
saya lang. Saya lang, kaka-relax kahit sobrang daming tao. Well, sa first day namin wala talagang tao guys. Sobrang natsyempohan namin yun. Pero the next day and the third day, wala na. Ang dami na talagang tao. But still, hindi mo na siya maiisip eh. Kasi I don't know, there's something about this place. It's just, I really love this place. I enjoyed being here. Love to bring my family here because I think may enjoy nila. I hope so. Sa sunod sila nanay na kasama ko dito. Hindi na ikaw kasi magbe-break na. Bago ka talaga. Ano ka ba babae? Kailan ka na bababay? Pag ganito. Mama mo ba kailan bababay? Oo bro. Huwag mo galing malagay. Ang masarap ka, pero kaya. Yung ganun kadami kung sobrang sarap niya maubos ko yun dahil yung ikaw din, oh. Sige. Ang Sige. sarap-sarap ng day. Sino ka ba? Hindi nga. Oo. Hindi ko talaga maubos ang sabi sa'yo. Kaya kasi kakain pa tayo mamaya. Sa gitna pala. Kaya mamaya, lalo akong ubuhin. Naya mo kumain ako makumain. Alam mo ba, dapat sa ulo ang chocolate? Oo. Oo. Sige ka, ang ice cream pala. Sige ka. Ano yung sabi? TikTok. Doktor sa TikTok. Doc Alvin. Ata, takalmin na tayo. So, time to check in. So, malapit lang sa amin yung Kabsat. Parang less than 5 minutes walk lang in front of Muni Cafe kasi yung hostel na ini-stayan or pag-i-stayan namin. And 1:30 kasi yung check-in. Saktong 1:30 kami nakarating. Here's our hostel. Ayan, Crisante Hostel siya. Tapos, ang ni-rent namin is etong type na to. Hindi namin in-expect. Sobrang liit niya pala. Anyways, mag-i-stay lang naman dito para matulog. Kaya, pwede na rin. Wala masyadong paglilibot-libutan. Literal, pagpasok mo ka man agad. Nakita ko, so, nandito na kami sa Little Canggu. Wala talagang tao. In here, I don't like the place. Wala silang coffee at this time. Parang siguro kasi late na. I don't know. I don't like this. I expect a little bit sa place na to. Kasi ang cute niya sa TikTok and yung view niya ng dagat. Hindi ko masyadong gusto. Before kasi nito, nag-watch muna kami ng sunset, and then, ayan, dito kami mag-dinner, and hindi ko masyadong gusto yung mee goreng nila. Which is, sabi nila, masarap daw. Naaalatan ako, and yeah, self-service dito. Okay naman siya, pwede na. Pero, hindi ko lang talaga gusto. I don't know why. Yeah. Siguro kasi gusto ko talagang try yung coffee nila, pero wala talaga. Ayan, sumakto palagi kapag ka nagkikita kami, nagde-date and everything. Laging may fireworks, guys. And hindi pinalagpas ng fireworks tong LU trip namin. Nagpakita pa rin siya.
Sobrang gusto namin mag-try ng bar dito kasi sikat talaga dito kasi hindi talaga siya para sa amin and si Lord na ata rin yung nagsasabi kasi nagkaroon ako bigla. Ayun, umuwi na kami. Hindi rin talaga kasi ako pala inom. Never akong uminom guys. Never. Ngayon lang ako nakapasok sa ganitong place. As in, ayun, nasayang lang yung isang drink kasi right after niyang umorder, umuwi na kami. Ako pa talaga ang nagsabi na try namin to pero hindi talaga kaya ng sikmura ko. Sobrang nabobored ako dun sa loob kahit na hindi pa naman super sakit ng tiyan at puson ko. Nag-aya na talaga akong umuwi. At pag uwi namin nakatulog kasi kami talaga agad. So ginising ko siya in the middle of the night, mga 11:30. Tapos pumunta siya ng 7-Eleven, mga 10 minutes away from here sa hotel namin. And then pinabili ko siya ng napkin and ng water para makainom na ako ng gamot. And then pinakain niya ako kasi masakit na talaga yung puson ko that time.